Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ko. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito. Sa iyo iaalay, wala nang iba sasampaling. Mahal kita, aking Panginoong Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito. Sa iyo iaalay, wala nang iba sasampaling. Mahal kita, aking mahal kita. Mahal kita, Panginoon. Good Good morning, morning, Jesus! Jesus! Yan, magandang umaga po sa ating lahat. At ang salita mong Panginoon ay napakahalaga. Yan, thank you Lord. Higit pa daw sa anong? Higit pa sa anumang Sa kayamanan sa mundong ito. mundong ito. Yes. Ganon ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya meron ba kayo ngayong Word of God na tinanggap, mga kapatid, paggising natin? Iyon ang salita mo. Ay, dati-rati nga tinatanong natin, may awitin ba kayo sa inyong pagkagising? Yan. Meron ba? Meron. Kami po, marami kaming awiting baon-baon ngayon. Mamaya awit tayo, no? Apo. So, thank you Lord sa panibago na namang salita ng Diyos na ating maririnig sa umagang ito. Salamat Lord sa pagbibigay mo ng opportunity sa aming dalawa. Magninong po kami. Siya yung ninong, ako yung inaanak. So, thank you Lord sa masarap na tulog, masarap na paggising. At thank you Lord sa kagabi, masarap yung aming pagkain. At bagamat medyo maalinsangan, sarap pa rin ng pagkakapahinga. So, salamat din at kami po ay medyo sagana na sa tubig din. Kaya salamat sa May Lord. tubig na dito, no? Pa, May tubig na inanap? yes, malalaki na tubig. Ah. Kaya salamat Lord. Kaya pala masaya kayo, no? Amen. Tubig. Kaya malalaki, tubig. Yeah. So, thank you Lord. Ang tignan muna natin yung mga mga nauna na nag-login sa ating GMJ. Yan, dito po sa akin ay Sister Rosemary Orpilla ng ating Baguio. Sister Rose. Judith Anake Cruz ng Tumana. Yes. Sister Net Bautista Aquino. Mag-anniversary sa Sambales.
Oh, Sa Saturday, sa April 29. April 29. Sa ano yun? Sa gagawin sa Baybay. Oh, thank you, Lord. Ano ba yung Baybay? Dagat. Baybay dagat. Baybay dagat. Tabi po ng dagat yon, mga kapatid. Meron. Kaya nag-i-invite na nga ako eh. Ayan. So, thank you, Lord, that... 5 po, 5. 5. Yan. Next year, 6 na yon. Ano yan eh, si Sister Judith ng Tumana. Kamag-anak niya po yun, mga kamag-anak niya, yung mga member doon. Wow. Tsaka yung jojoin na rin doon, yung Bataan, sina Brother Gary. Oh. Yes. Kaya, invited. April 30. Pwede. 29. Yan. So, thank you, Lord. At speaking of celebration ng anniversary, yung nakaraan natin, very successful ang celebration ng Kalo. 41st anniversary ng Kalo. Thank you, Lord, sa mga kapatiran na kita-kits tayo, no? Hindi maputol, hindi mapatid yung batian. At thank you, Lord, sa ganun din sa masarap na pagkain. Pastor Simple, thank you, Lord. Pero Hallelujah. bago kayo bumati, pray muna tayo nung. Sige. Kala ko Nakalimutan natin mag-pray. Kala ko kanina prayer na yun. Sige, we will pray. Lord, salamat muli sa umagang ito. Thank you, Lord, sa patuloy na pagbibigay mo ng opportunity para sa aming lahat upang kami ay makabahagi ng iyong banal na salita at magbahagi ng iyong mga aralin, O Lord God. Salamat, Lord, sa karunungan na ibibigay niyo sa bawat isa sa amin. Ganon din po ang aming mga tagapakinig, mga kapatiran na kalagin. Lord, pagkalaban niyo po kami ng malawak na pangunawa at maramdaman po namin at maintindihan namin, maunawaan ang lahat po ng mensahe na gusto niyong ipaabot sa amin. Salamat, Lord. Patnubayan niyo po kami sa ayong pong kawalan. Ikaw po ang magpuno. In Jesus' name we pray. Amen. Si Thank pala, you, si Pastor Romy, mamaya ang operation niya. 3 o'clock. Yan. Sama rin po natin sa prayer, mga kapatid, na maging successful yung kanyang operation. Amen. Yan, Thank you, Lord. Yan. At good morning din sa mga Nueva Ecija, sa Cabiao, San Antonio, Cabanatuan, at sa Bungabon, at sa mga taga Sambales at Bataan. Yan. Good morning, mga kapatid. Good morning, Jesus. At doon diyan sa Halahala, galing kami kahapon. Oh, yeah. Kasama ko yung ating mga senior. Mga seniors. No? Oo. Pero nakakatuwa, senior, pero ang pagkain namin, bulalo. Lalakas pang kumain. Yan. Ano yung sabi nila? Kung tayo ay mananalangin para sa ating pagkain, isama rin natin sa panalangin ng ating digestive system. Yan. So, mabait naman si Lord at napakabait niya talaga. Sabi po ni Sister Mirna Sirmonia, good morning, Jesus! Sister Mirna, taga yan eh. Diba? Talim Island. Brother Boyet, nakabili na ako ng gitara. Oy, thank you, Papadala Lord. na lang kay Brother Bong. Pero sa May 1, meron tayong LSS sa East. Oh, yes. Invited po lahat, mga kapatid. Ayan, para makuha na raw yung gitara. Sa rin, Yan. sa San Fabian. Ay, opo. May 1 din po sa San Fabian. Papunta po kami doon ni na Pastor Fred, Sister Nilda. At so far, nag-usap kami ni Brother Andy kanina, 58 na ang participants. Opo, pagka nadagdagan pa yun, baka mag-overflow na tayo doon sa ating, Pag nadagdagan niya, 59 na yan. Pag nadagdagan yun, 59 na. Kaya, thank you, Lord, kasi, napapanahon na meron tayong mga schedule na mga ganyan. Yan. Ano yung topic natin kahapon? Sino yung nagturo kahapon? Ang nagturo ay si Minister Ernie and Nakikita ko nga si Minister Ernie. Kaway na Minister Ernie. Si Minister Ernie. Tsaka si Minister Sandy. Ang topic nila kahapon ay Prodigal Son. Nakinig ba kayo? Ayun naman. Oo naman. Ano yung inyong napakinggan? Gusto ko talaga yung si pasuway na anak. Di nung lumabas siya, actually nung pauwi na siya,
on the way, kasi ito na-experience ko nung kami nag-aaral dito ng send. Every time na pupunta ako dito, biyahe ako galing Pangasinan, weekly ako nagbibiyahe noon. Habang nasa daan, nasa bus, nagre-review ako. Nire-review ko yung aralin namin dito. Ganon din yung ginawa noong si Prodigal Son. Nung pauwi na siya, naglalakad pauwi siya sa bahay nila. Nag-review rin. Nire-review niya yung sasabihin niyang paghingi ng tawad sa kanyang tatay. Pinatawad naman. Ayun naman. Oo naman. Nagsisi ba siya? Sure. Yun. Memorize nga niya yung kanyang sasabihin habang nasa daan. Kaya pag uwi niya, Pag uwi niya, hindi na hinayaan nung tatay na nabanggit yung minemorize niya. Sinabi agad, uy, yung anak ko, huli kayo, damitan niyo siya, susunod ng siksing. kasi pag nakita talaga yung pagsisisi, no? Napaka-labing talaga ng ating So, yung God prodigal Father. son, nagsisi pala yun. Amen. No? Kaya, pag tayo ay yung tunay na pagsisisi, nandun yung kapatawaran, no? Amen. Kaya yun, thank you Lord sa katuruan kahapon na alam natin na tayong lahat ay kinakausap ni Lord. Minsan tayo rin nawalay, pero tayo nung nabalik sa Panginoon, tinanggap tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ano lang? So Gusto bang pahulaan natin yung ating parable ngayon? Sige. Mga kapatid, type nyo kung sinong makahula ng aming parable ngayon. Ayan, meron pong regalo. Ayan. Ayon sa aming kasuotan, Yeah. ano ang Huwag nyo muna sabihin. Oo. Hindi, may clue, siyempre. May clue. May clue. Ayan. Oo. Ano ang Isang topic namin ngayon? shampoo daw, shampoo. May sumasagot na dito nung eh. Oo nga eh. Tingnan nyo kung ano, may sumagot na ba? Mga kapatid, type na po kayo. Ano pong parable ngayon ang ating my prize pag-uusap? po, my prize. Ito daw my po ang prize. ano. Ayan. Sa 84 na ating Palmolive. nakalagin. Shampoo. Brother Ernie, kailangan, kayo na sumagot. Ayan, dalawa po ito mga kapatid. Itong isa, Hydra Balance Shampoo 2-in-1. Ba't kaya sabon na, shampoo pa? Meron na bang sumagot, no? Wala pa. Ah. Hindi ko pa tinitignan. Starita, sagot na. Wala pa. Si Brother Edward Patrick Visite, ang buhay ay parang bulaklak. Yeah, ang buhay ay pa. Malapit na, brother. Sister Ophelia Perez, Parable of the Sower. Parable of the sower. Almost there. Wala na po sila. Mamaya, bibigyan namin mga kayo ng nauna. clue. Pero meron na ba sumagot, Ninong Ali? Yun yung sagot. Dalawa na sumagot. Ah. Brother Edward Visite at saka Sister Ophelia Perez. Yan. Sabihin na siguro natin kasi ano eh. Tigisan na lang sila kasi sumagot naman sila eh. Sige. Parehas naman malapit eh. Yan. Brother, Malapit. Patrick, mamili ka. Ano yun sa'yo? Yung 2-in-1 o yung ano? Itong shampoo lang. Sister Bebot, pili na rin kayo. Sa inyo na pong dalawa to. Kasi kayo yung unang sumagot eh. Si Pastor Simple sumagot. Oo. Paano po to? Tama yung kanya. Yun lang. Pastor Simple, wag ka na lang. Sabon na lang sa'yo. Ang sagot niya, ano eh? The Parable of the Mustasa. Ayan, Parable of the Mustasa. Ayan yung sagot, Sister Jam, pakikita mo nga yung sagot. Sister Jam, pasuyo, please. Nakita niyo po ba yan, mga kapatid? Yeah. Yun, no? Ang late, no?
Ayan. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Parable of the Master Seed. Hindi parable of the flower, no? Yellow po. Yeah, yes, yellow. Baka hindi makita sa ano eh. Kaya hindi kami nag-yellow. Bawal eh. Hilaw pa eh. Yan, so basahin na natin, Brother Opo. Jeff, yung ating verses na gagamitin. Babasahin ko po sa English, si Brother Jeff po sa Tagalog. Matthew 13:31 hanggang 32. And Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like this. A man takes a mustard seed and sows it in his field. It is the smallest of all seeds, but when it grows up, it is the biggest of all plants. It becomes a tree so that the birds come and make their nest on its branches. Sa Tagalog po. Sa Tagalog naman po, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito ay nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Amen. So thank you, Lord. Nang bago kayo magpatuloy, gusto niyo bang knock-knock? Who's there? Kasi si Brother Bong yung nagna-knock-knock eh, no? Knock-knock. Who's there? Mustasa. Mustasa who? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, Wala pang mustasa. tundol, patola, upot, kalabasan, at saka meron pa labanos, mustasa. Yun ang mustasa. Hallelujah. Thank you, Lord. Yun na yan. So, thank you, Lord. Ano po, Zach, Meron pa kasunod yan eh. Sibuyas, kamatis, mura ng kamatis ngayon. bawang at luya, sa paligid-ligid ay puno ng... Linga. Nang? Linga. Hindi tinga? Kasi ang dami na nakain eh. So, hallelujah. Thank you, Lord. Kung mapapansin po natin, marami pong na-share si Jesus, ang ating Panginoon, ng mga parables at halos lahat ay nagsisimula sa the kingdom of heaven is like this. So, isa lang po ang gusto niyang ipahiwatig na ang kaharian ng langit ay mahalaga sa Kanya. Binibigyan niya ito ng priority. Actually, yung unang-unang sentence na Kanyang ipinreach, di ba? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, ito po kasing parable of the mustard seed. It's about the growth of the kingdom. Ayan. Kaya, ito po yung mga verses ng nagsisimula sa ang kaharian ng langit ay katulad. Sa 13:24 ng Matthew, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong naggasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Doon naman po sa 13:34 ng Matthew, nagsalaysay pa si Jesus ng iba pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal ng harina hanggang sa umalsa ang buong masa ng harina. Sa Matthew 13:44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid. So napakarami po nung sinisimulan niya na ang kaharian ng langit ay tulad nito. Yan, talaga pong
gusto niya, unang plano ng Panginoon, naalala ko yung first lesson na kinuha namin tungkol sa colonization of the earth. Yan. Para ang mundo ay sa iisang hari at si Jesus yung hari. Doon nga po sa Isaiah 9:6-7. Isaiah 9:6-7. Wala akong Tagalog. A child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. His loyal power will continue to grow. His kingdom will always be at peace. He will rule as king, David's successor, basing his power on right and justice from now until the end of time. And the Lord Almighty is determined to do all this. So simula pa lang po, Isaiah pa lang po, dinideclare na there will be a king. Yan. So, yung mustard seed, actually, dalawang topic lang yung nakita ko sa New Testament. Yung isa ay nakasulat doon sa Matthew 17 verse 20 na kapag ka ang inyong pananampalataya ay sinlaki. 17:20. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So, yung comparison doon sa size, kahit maliit, ito ay powerful. Kasi lahat naman ng simulain ay nagsisimula sa maliit lang. Naalala niyo yung nung dumating si Jesus, di ba? Hindi naman ito grandeur na lunch, yung parang hindi dumating, pinanganak siya sa sabsaban, di ba? Saan sakay? Sakay ng asno, di ba nung nagpubibay sila ng Bisiro Bethlehem? pa nung. Bisiro pa. Kaya yung mga beginnings ng Kingdom of God, small lang siya, small. Hindi siya grandeur. Kaya kayo ang napili ko nung Hallelujah. Kaya pala. Yeah, now I know. Yun, so, salamat sa Diyos, kasi hindi niya binibigyan ng importansya yung, ibig sabihin, we could always start with whatever we have. Start from what you have. And, matatalakay ni Brother Jeff yung paano lumaki ang napakaliit na buto. Lumakit naging isang malaking puno. Puno nga yung sinabi with regards to colonization, doon po sa Genesis 1 verse 28, ang sabi niya, God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the earth, and over every living that move upon the earth. So, anong title natin nung dyan? Yan. Dito po nanggaling yung aming title. At bagamat ito yung parable of the mustard seed, meron po kaming binuong title which is God is the God of multiplication. Yan. Nung nag-aaral kayo anong paborito niyong subject? Math. Math? Yes, math. Kasi engineer kayo. Alam ko ikaw rin di ba? Math din po ako. Math din. No? Alam niyo ba nung Tanongin niyo muna, ba't gusto ko math? Bakit gusto mo rin ng math? Ano ba ibig sabihin ng math?
Merienda, merienda, agahan, agahan, tanghalian, hapunan. hapunan. Mat! Recess pala yun, no? So, madaling salita, recess. Ah. Yan. Actually, maganda ang math. Kasi maging itong ating pag-aaral, May kaugnayan sa may kaugnayan sa mathematics. Kasi matagal lumago kung 1 plus 1 lang, kung addition. It needs to be multiplied. Ayan, kaya marami tayong multiplier. All Christians, every Christians are considered God's multipliers. Kasi lahat tayo ay may role to propagate the gospel. Kaya, thank you Lord, ano pa? So, mahalaga sa Diyos, kay Jesus ang kingdom of God. Yan, so, haba pa ng oras natin. Yan, tingnan niyo itong nabasa ko ha. Sabi niya, his first act of public ministry was to preach this one-sentence sermon. Ito nga yung repent for the kingdom of heaven is at hand. Sa Matthew 4, verse 17. And he later taught his followers to pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So lagi niyang ini-incorporate yung kingdom of God. Tapos maalala din niyo yun yung ginamit ni Lord na alternative for anxiety. Yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Diba? Laging incorporated yung kingdom. Seeking kingdom is another way of stating our function. Para rin po ito yung sa Great Commission, Great Commands and Great Commission. It reminds ourselves that we are what we are designed for, to love God and people by making disciples. Sabi nga, but another way to state it is seek the kingdom of God. Seeking is His rule in your life. Seek His rule in the world. Meron po ako napakinggan. Nung siya ay nag-share, sabi niya, bakit kaya walang nangyayari sa buhay ko? Although I keep on inviting Jesus Christ into my life, into my kingdom, pero napakabagal ng aking pag-grow, sabi niya. Tapos sabi nung kaibigan niya na kasama, it is because you keep on inviting Him into your own kingdom, where in fact, He is inviting you to His kingdom. Ikaw dapat ang pumunta roon. Hindi yung siya ang papupuntahin mo dito. Kasi, nakuha niyo yung ganong pagtuturo. Kaya, tuwa ako yung, pag nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos, sabi nga kahapon, windows are open, and you see yourself in the mirror. Yan. Kahit na maliit, nakikita pa rin. So, thank you, Lord, tingnan niyo pa ito. It's about the kingdom of God. Christianity is not a mere nice rather than mean, clean rather than dirty, religious rather than secular. It is about one nation drawn from many nations into an eternal kingdom. And Jesus, the ultimate king, is building the ultimate kingdom by pardoning rebel sinners from all nations, granting them for full citizenship and posting them in this hostile world as His royal ambassadors. Tayo yun, di po ba? As Christians, we are more than church-goers and nice folks. We are men and women of true King, citizens of true kingdom. Yan, kaya thank you, Lord, sa realization, talagang gustong-gusto niya tayo na we all must belong to His kingdom. Yan, so,
Thank you, Lord. Mustard seed is a common image used to denote remarkable smallness. It was a tiny seed that grew into a surprising large plant. 8 to 12 feet pala ito, Brother Jeff, pag lumalaki. Able to shelter Hindi pala yan yung many birds. katulad ng mustasa natin dito. Ang comparison kasi usually plants in the garden. Yung plants in the garden, wala namang malaki doon eh. Pinakamalaki doon siguro, sili. Baka ibang variety din. Nagkaroon din ako ng mustasang tanim noon, nung elementary. Lumaki din ito ng mas malaki sa akin. Alam niyo na? Anong size nung mustasa? Siguro mga 5. Mas malaki na sa akin yun. Pagka namulaklak na yung mustasa, meaning malapit na siyang mamatay. Ano bang masarap na luto sa mustasa nung? Salad eh. Sinigang sa sa miso. Yan miso. nilalagay. Miso, Sige na. oo. Miso. Tsaka yung burong, mustasa, sarap Oo, nun. Tapos oo. meron kang tuyo. Nako. Tapos kaning lamig, no? Nakakagutom. Yan. May binanggit dun sa verse 32 nung Diyan sa verse 32 sabi diyan, ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Ano bang insight nyo dyan, Nong? Yan, yung nakakapagpugad ang mga ibon sa sanga nito. Alam naman natin na yung mustard seed ay ito yung gospel, di po ba? At ang nung ito yung itinatanim natin sa lupa, ang lupa ay the humanity. Ang nagtatanim si Jesus, siyempre, siya ang sower. Tapos, nung lumaki na, yung itinanim at nasakop niya na nga ang buong mundo, ang nakita ko ay marami ng mga Christian communities ang nakakanlong dito. So, nest kasi, nest eh. Kaya marami yun, hindi lang iisang tao. Kaya yun yung, para sa akin yun yung nakikita ko na nangyari, yung mga nest ay mga Christian communities na nakakanlong doon sa malabong na punong kahoy ng mustasa. Alam ko meron din si Brother Jeff na pananaw eh. Sa akin naman, ito yung mga ibon na nagpupugad doon sa puno ng mustasa. Yan pala yung mga Gentile people, no? Na katulad po natin, kasi ang kaharian ng Diyos hindi lang para sa mga Hudyo, no? Yan ay umabot sa mga hintil. 'Di ba kabilang tayo sa mga hintil? Pero ang nakakatuwa po mga kapatid, napabilang po tayo doon sa kaharian ng Diyos. Kaya kung mapapansin po natin na iniisip ko nga 'di ba ito parable of the mustard seed? 'Di ba pag sinabing parable, makalupang kwento na may makalangit na kahulugan. Tapos ginamit ng Panginoon sa paghahambing ng kanyang kaharian, buto ng mustasa. Pag inisip mo, ba't yun ang ginamit niya? Napakaliit nga. No? Napakaliit nung buto ng mustasa. Tapos sabi niya, ganyan ang kanyang kaharian. Di ba kung mapapansin po natin, saan ba nagsimula ang kingdom of God? Di ba? Kay Jesus at sa mga disciple. Di ba? Pag tinignan po natin, ilan lang yon. Pero dumami ng dumami ang kaharian ng Diyos at umabot po sa atin. No, napabilang tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya itong ating pag-aaral napakaganda po na parang minsan hindi mo napapansin na doon pala nagsimula. Doon sa maliit tapos lumawak ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya kung ating papakinggan itong ating pag-aaral, tutuloy na ba natin Amen. O yung may birthday muna? Bago tayo mag-birthday,
papaalala ko lang muli. Kasi kasama, na-touch yung yung ating community verse. Naalala niyo yan? Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Kaya patuloy yun. Hindi yun nagtatapos. Kaya hanggang ngayon ay lumalawak pa rin ang kaharian ng Diyos dahil sa mga salita niya na naipunla sa bawat Kristiyano. Yan. So, thank you, Lord. Hallelujah. Happy birthday! Today is holiday. April 21, 2023. Birthday. Nababasa niyo ba? No? Hindi masyadong malayo na. Yung may Ayan. birthday ngayon. Ba? Birthday pala na ngayon ni Ninong Lito, ni Santa Brother Rinala. Lito. Happy birthday, Ninong Lito, Santa Rinala. Hallelujah. Happy birthday, Sister Marisa Legaspi. Yes. Sister Penny Garcia. Happy birthday. And Brother Pritz Orias. Sino yung Prince Orias? Ay, anak ni Brother Anak Rick. ni... Oy, thank you, Lord. Yan, si Brother Rick po ay nasa Bulacan. Yan sa... Happy birthday po, mga kapatid. Happy birthday, mga kapatid. Sino na ba ngayon? Si Brother Bong pa rin ba yan? O si ano? Sister Ched na, si Lola Ched na. Lola Ched, pasok! Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, birthday, mga mga kapatid. Enjoy your day. Amen. Yan, para po sa ating repeat new song of the week. One Empty Tomb. Composed by Brother Darwin Datu. Music and arranged by Brother Alan Cabral, Sister Jan Yavyavin. Interpreted by Brother Enol Locum. Locum. with anything. Everything is bleak, like a lamp to my feet. His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. Saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen.
my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. Righteousness and directed my steps. He gave me life with His steadfast love. Great is His mercy on me. I surrender my life to Him, like a lamb to my feet. His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. One Empty Tomb. Yan po ay compose ng ating kapatid, Brother Darwin Datu. Ito po yung mga announcements for LSS. May 1, areas, Metro Manila. Sa East po, Pangasinan, coordinate po sa mga workers. Kung gusto po may mga gusto pang humabol na participants, pwede pong maki-coordinate sa ating mga workers. Sa East po, si Brother Jeff, Pastor JB. Sa Pangasinan po ay si Minister Andy and Sister Judith po naroon. So, coordinate lang po kayo sa kanila para mapasali ang inyong pangalan. Yan po. Para sa mga gustong mag-avail ng flu vaccines, 4 strains, good for 1 year. DocMon's offer available on May 14, 2023. May halaga po itong 1,300 pesos. Yan. Message lang po kay Sister Jam kung gusto nyo pong mag-avail. Yan. So, yan. Makukuha nyo na po. Saan ang venue? Makukuha nyo na po yung detail pagka nag-message kayo kay Sister Jam. Dito raw po ang venue, mga kapatid, sa
Comfy Worship Center. Yan. Dito sa ating center, mga kapatid. Amen. Brother Jeff. Amen. Thank you, Lord. So, sa ating pong pagpapatuloy, at habang tayo po'y nakikinig, mga kapatid, sa ating tinatalakay kanina, pinapakita po dito na ang nais po ng Diyos, expansion po ng kanyang kaharian dito sa lupa, mga kapatid. Napakahalaga na lumawak, no? Lumago ang kaharian ng ating Panginoon. Di ba tayong mga manggagawa, kapag kumukonti yung uma-attend sa prayer meeting natin, kayo po ba ay nalulungkot? Di ba parang nakakalungkot? Sabi ko nga doon sa isang sister, sa akin lang naman to, sabi ko, mas maganda siguro na nagsimula sa konti, tapos dumami. Kaysa doon sa unang balsada, ang dami. Tapos biglang nangonti. Kasi parang pag kumukonti yung uma-attend, parang nandun na nalulungkot po tayo. So kung tayo ay nalulungkot, higit ang ating Panginoon. Kasi ang nais niya, lumawak ang kanyang kaharian dito sa lupa. Ang gusto niya, lahat ay maligtas. Kaya nga ang kingdom of God, hindi ito subtraction. Di ba? 1 minus 1 equals 0. Kasi bawat kaluluwa, mahalaga sa Panginoon. No? Bawat tao, mahalaga po sa ating Panginoon. Di ba doon sa Luke, Luke 15, merong 100 tupa. Alam naman po natin yan, na nawala po yung isa. No? Nawala yung isa. Ang ginawa nung may-ari nung tupa, nung mga tupa, iniwan yung 99 at hinanap yung isa. Di ba kung tayo po yun, meron ka pa namang 99 eh. Para bang sasabihin mo sa isip mo lang, okay lang yun kasi meron pa naman akong 99. Pero sa Panginoon, hindi pwede yun. Iniwanan yung 99 at hinanap yung isa. Di ba sa Bible, sino ba yung hinanap ni Lord? Di ba si Zaccheo? Di ba, pinuntahan siya doon sa kanilang bahay. Kaya nung nakita sa puno, sabi niya, Zaccheo, bumaba ka agad at ako'y tutuloy sa bahay niyo. Kasi gusto ng Panginoon, itong taong ito na makasalanan ay maligtas. O di ba si Saint Paul, nung papunta siya sa Damascus, di ba nung nabulag siya, di ba inutusan niya si Ananias. Pinapunta niya si Ananias kay San Pablo. Kasi gusto niyang maligtas itong taong ito. Di ba tayo po mga kapatid, yung pinamulat po sa atin ng Mami Ligaya, na kahit isa lang, pinupuntahan po natin kahit nasa liblib, bundok, mga delikado yung lugar. Di ba pinupuntahan po natin? Ito sa akin lang po to. Kasi merong mga nagsasabi na ito raw ating gawain ay perahan. No? Merong nagsasabi, hindi ko lang po alam kung naririnig nyo po yan na ito raw ating gawain ay perahan. Pero hindi po ito perahan. Kasi kung tayo ay sa pera lang nakatingin, hindi tayo pupunta doon sa mga lugar na sa tingin natin, wala ka namang makukuha dyan eh. Tayo nga minsan, tayo pa yung nagdadala. Di ba tayo yung nagdadala ng pangmeryenda? Meron nga po akong isang prayer meeting na napuntahan. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan to. Pero wala na po ngayon itong prayer meeting na to, close na. So pagdating ko po doon, bago-bago pa lang ako noon eh. Pagdating ko po doon sa prayer meeting, pagpasok ko po doon sa pintuan, sabi nung isang sister, "Brother, wala kang dalang tinapay?" Sabi ko, "Ay, pasensya na po." Nasakyan ko agad yung sabi niya eh. "Pasensya po, hindi po ako nakabili." Kasi si brother nagdadala eh. Ay sabi ko, "Sige po, sa susunod, magdadala po ako." Di following week, bumili na ako kasi walang bilihan doon sa tabi nila. Kailangan doon sa bago ka sumakay ng jeep, bibili ka muna ng tinapay. So ginawa ko, bili ako ng 50 pesos. Sa loob-loob ko, sa isip-isip ko, siguro wala nang masasabi tong sister. Di bit-bit ko si tinapay. So pagdating ko doon, tuwan-tuwa, may tinapay. Sabi ng sister, yun din yung nagsalita, "Sister, brother, may tinapay ka." Nasaan ang juice? Ay sabi ko, sige, bibili tayo. Di, ang ginawa ko, nagpabili ako ng soft drinks. Pero alam nyo, yung mga umaattend kasi doon,
matatanda, mga senior. Pag tiningnan mo, nandun sila sa baba ng mga basurahan. Pag tiningnan mo, hindi naman talaga kaya. Pag tiningnan mo nga yung mga bahay nila, mga karton na pinagdikit-dikit. Pero alam nyo, sabi niya, brother, nung naglalagay sila sa sobre, lahat sila naglalagay sa sobre. Pero sabi nung mga sister, brother, bariya lang po ang aming mailalagay. Sabi ko, wala pong problema yan, mahalaga, nandito po kayo. Umaatin sila. Kahit paglagay nila doon sa envelope, kumakalansing. Kaya hindi po to perahan, mga kapatid. Kasi kung perahan to, hindi mo pupuntahan yung mga, sa tingin mo, sabi nga, excuse lang kung sa negosyo daw, lugi ang negosyo. Pero bakit pinupuntahan po natin? Kasi mahalaga po sa Panginoon ang bawat kaluluwa. Kaya yan yung pinamulat sa atin ng mami. Di ba ang mami ligaya po, kahit naka-wheelchair, masama ang pakiramdam, napakalayo, may oxygen sa sasakyan, anong ginagawa ng mami? Pumupunta. Kahit nga po, 10 oras ng gabi. Di ba pag tumawag yung mga kapatiran, kailangan ng pray over, kailangan ng ganito, kahit 10 oras ng gabi. Di ba, pinupuntahan? In season and out of season. Yan. Kasi, ganun kahalaga ang bawat kaluluwa. Kasi nais po ng ating Panginoon, maligtas. Ako nga merong karanasan nito Kami ni Brother Manny de Guzman, kapatid ni Brother Terry. Meron kaming prayer meeting. Pagdating po namin doon, mga alauna, di kainitan. Pagdating namin doon, isa lang yung naabutan po namin, yung coordinator. Di simula na po kami ng prayer meeting. Tapos after ng kantahan, sabi nung sister, sabi sa amin, kayo ngayon mag-prayer meeting na dyan at ako'y matutulog muna din Sabing ganun. Sabi ko, sige, matulog na muna ako. Di, higa doon higa siya doon sa upuan. Kami ni Brother Manny, nag-prayer meeting kaming dalawa. Tapos natapos din yung prayer meeting namin. Pagkatapos ng prayer meeting namin, sabi ko doon sa nanay, Nay, gising na po at tapos na po ang prayer meeting. Ay, tapos na ga? Oo, tapos na tinapos na ho namin. Ay, hindi na ako naka-attend, sabi nga. So, di ba parang pagtingin mo, babalikan mo pa to? Si Ninong Alex Kaabay, meron siyang na-share sa akin. Meron siyang napuntahang prayer meeting. Yung napuntahan niya, napakalayo. Napakalayo nung napuntahan niya. Maglalakad lang, wala pong sasakyan. Nung pabalik na siya, sabi niya raw kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng sign kung pababalikin mo pa ako sa lugar na ito kasi napakalayo. Tapos ilan lang naman ang umaattend. Siya nakahinto po at pagod na pagod siya. Biglang napatingin siya doon sa ano bang tawag yan? Signage. No? Ang nakalagay po doon, nung sabi niya, pagkatapos niya pag-pray, pagtingin niya sa taas, sabi niya, thank you, come again. Sabi niya, oo nga Lord, pinababalik mo ako. So, ibig sabihin, tayong lahat, ginagawa po natin yan. Di ba, na kahit iisa, delikado yung lugar. Di ba, halos lahat po tayo lahat na-assign na sa Kalaka. Diyan sa Kalaka, ang daming prayer meeting diyan, Kalaka, Batangas. Aabutin ka talaga ng 10 oras ng gabi sa pag-uwi. At doon ka dadaan sa bundok. Tapos ang dadaanan mo, mga tubuhan. Di ba, minsan nakamotor ka lang, 10 oras ng gabi. O si Nanay Clement, naka-experience diyan, nasiraan sila. Di ba, pagkatok nila, pagbukas, anong nakatutok sa kanila? Di ba? Baril. Babalik ka pa ba dito? Di ba, minsan nakakatakot. Pero bakit bumabalik po tayo? Kasi mahalaga tayo sa Panginoon. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo ngayon, mahalaga ka sa Diyos, kapatid? Mahalaga ka Diba? sa Diyos. Mahalaga tayo. Kasi kabilang tayo sa kanyang kaharian. At ang kaharian ng Diyos, hindi lang subtraction, hindi lang ito addition. Ito po ay multiplication. No, ito yung multiplication. Sabi nga po dito, di ba yung laging sinasabi sa atin ngayon ni Ninong Alex, ni Pastor Alex, lagi niya sinasabi, wag lang kayong mag-maintain. Naririnig niyo po ba yun? Wag lang tayong mag-maintain ng prayer meeting. Hanggat maaari, magbukas tayo ng magbukas ng prayer meeting. So, hindi po masamang mag-maintain.
Pero ang laging siya sinasabi, hanggat merong bukas na pintuan para makapagbukas tayo, makapag-evangelize tayo, di ba, pasok tayo. Kasi maraming mga taong nangangailangan sa salita ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na, di ba tayo, kumbaga, kapag ka merong mga kapatiran na gustong magpabukas ng prayer meeting, di ba naandun na talagang gusto agad natin mapuntahan? Kasi yun yung pagkakataon na madagdagan yung mga taong mailalapit sa ating Panginoon. So yan yung kanyang bilin. Kaya napakahalaga dito sa ating pag-aaral na tayo po, lagi tayong magpagamit sa ating Panginoon. Sabi nga, paano ba natin paano magkakaroon ng expansion, no? Ang kaharian ng ating Panginoon. Tayo rin, mga kapatid, lahat tayo, pati yung mga nakikinig po dyan, na wag daw tayong hihinto, no? Na ibahagi si Jesus at ang kanyang mga salita. Yung nabanggit ni Ninong Ali kanina, di po ba, sa 2 Timothy 2:2, yung ating life verse. Ano nga ba yung ating life verse? Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Kung wala kayang mga nauna, makakaabot ba sa atin ang salita ng Diyos? Kaya yung salita ng Diyos na ating tinanggap, ipinamana po sa atin, sabi diyan, huwag tayong huminto. 'Di ba? Kung meron ka raw imamarites, ang imarites mo si Jesus. Yung buhay ng Panginoong Hesukristo. Huwag daw buhay ng may buhay. Kasi pag buhay ni Kristo, mga kapatid, ang ating ikinuwento sa mga tao, marami ang mababago. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, buhay ni Jesus ang ating ikwento. Di ba? At doon sa 2 Timothy 4, verse 2, sabi daw, wag daw tayo, sabi dyan, no, in season or out of season, i-preach daw natin ang salita ng ating Panginoon. Iniisip ko, ano ba yung in season or out of season? Ano ba yung out of season? Paano ba yun? So, halimbawa, di ba? Nagpapagupit ka. Hindi naman prayer meeting yun eh. Nagpapagupit ka lang. Sa atin po bang pagpapagupit, na i-share ba natin si Lord? Di ba? Nagpapalinis ka ng kuko. Na ikwekwento mo ba si Lord? Di ba nakakatuwa yun na habang nagpapagupit ka, na ikwekwento mo si Lord, tapos after mo magpagpagupit, pag alis mo, na-convert. Biglang gusto nang umaten, gusto nang makinig. Di ba? Gusto nang lumapit sa ating Panginoon. Yun pala yung sinasabi dito. Na kaya nga, di ba naalala ko tuloy si Ninang Tess. Di ba ang kanyang motto? One soul per day. Na kahit sinong makausap niya, anong ginagawa niya? Minister Ernie, pinapatanggap si Lord. Di ba? Bibili lang, tanggapin mo muna si Lord. Parang naalala ko ang mamiligayan nung araw. Di ba? Pagka nakakita siya na merong sulong na na paninda, gulay, sabi niya, hintuan mo. Pag hinto, baba yung bintana. Sasabihin ng mami, anong tinda mo? Sabi nung nagtitinda, sitaw po. Bibilhin ko lahat yan. Tuwan-tuwa na yung nagtitinda. Pero sabi niya, tanggapin mo muna si Lord. O di, pagpe-pray. Pagka-pray, matutuwa naman yung nagtitinda. Bibilhin lahat yung kanyang paninda. Uuwi na siya. So, kumbaga, walang sinasayang na panahon. Amen? So, napakahalaga sa atin. Tayo po, ano ba yung ating maiko-contribute para maipalaganap ang kaharian ng ating Panginoon? Halimbawa, yung ating gift, kung ikaw ay merong talento, ano ba yung talent mo na pwede mong maitulong upang ang kaharian ng Diyos ay maipalaganap? Kasi yung ating gift, yung ating talent, mga kapatid, wag lang pala natin niyang sasarilinin. Kailangan, di ba, glory to God ito, sa ating community, di ba, ang dami na ngayong nagpapaawit. Dati maghahagilap ka pa. Sinong ipapadala dito para magpakanta? Ngayon halos lahat ng area, meron ng mga tumatayo para magpaawit, para sumamba ang mga tao sa Panginoon. Pati mga kids. Pati mga kids. Pati mga kids. Di ba mga bata, naturuan na sumamba sa ating Panginoon, na i-share yung talent,
yung gift ng ating mga kapatid. Kaya lumawak yung at kaharian ng ating Panginoon. Ang dami ngayong sumasamba sa ating Panginoon. Noon nga Wednesday, doon sa sa Kalo. Di ba parang ayaw na matapos yung yung awitan. Di ba? Na pag tinignan mo, yung mga tao, grabing sumamba sa Panginoon. So dito, pinapakita na kailangan na yung ating gift, yung ating talent, i-share pala natin. Huwag po nating sasarilinin na parang minsan, ako lang binigyan ito Bahala kayo, hindi pala. Di ba? Kaya nagtitrain. Di ba? Nagtitrain. So kung walang pagtitrain, paano lalaganap ang kaharian ng ating Panginoon? Di ba halos lahat naman po tayo dumaan sa training? Na-train tayo mga kapatid. Kaya nga yung mga pag-aaral, katulad ng pag-aaral nung nakaraan, sabi nga, bakit ang pinili ay Bakit pinili mangingisda? Parang pag tinignan mo, mababa. At hindi agad nagpipreach. Tinetrain muna. Kasi para pagdating sa outreach, hindi bossing. Na pagdating mo, pagtimpla mo akong kape, hindi po ganun. Di ba tayo, glory to God, pagdating natin sa outreach, pagdating ng kainan, di ba? Bago ka magbalot, tumutulong ko munang magligpit. Di ba? Di ba? para, kumbaga, nagligpit naman yan kaya pwede yung magbalot, di ba? Di ba tayo, mga kapatid, na-train tayo na hindi ka bossing. Ako nga, meron akong prayer meeting na na pag natulog kami doon, bago kami umalis, lilinisin muna namin yung CR, tapos kung paano namin dinatnan yung kwarto, pati yung latag, ganun. Alam niyo, sabi ng isang coordinator, natutuwa kami sa inyo, na mga manggagawa, kasi maayos kayo sa bahay, hindi kasi yung pala, pag alis namin, binibisita yung tinulugan, kung inaayos. Di ba, pag tinignan mo, tinrain tayo ng ating Panginoon. Kaya, di ba, makikita natin yung mga worship center natin, bakit malilinis? Kasi hindi lang yan nagpipreach, kasi dumaan yan sa training. So tayo, dumaan lahat tayo sa pagsasanay, para tayo ay magsanay din ng iba. Can we say amen? Kumbaga tayo nagiging channel of blessing, kaya dumadami. At dito sa Kingdom of God, kailangan pala avoid po natin yung division. Nakita ko nga dito dalawang side yung division, isang negative side at isang positive side. Yung negative, sa Kingdom of God, kailangan walang pagalingan. Di ba, walang pagalingan? Kumbaga, no comparison. Kasi minsan parang nagkakaroon ng comparison, parang nagpapagalingan. Kaya doon sa Galatia 5:15, ang sabi po doon, kung kayo ang magkakagatan, mauubos kayo. Mauubos pag nagkagatan, kaya kailangan walang division. Yun doon sa negative side. Pero doon sa positive side, di ba napakahalaga na, sabi nga doon sa awit 133, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kailangan one goal, one spirit, one mind, one heart. Yun pala ang kingdom of God. Kailangan isang espiritu, isa lang layunin, isa ang puso. Can we say amen? Amen. Kasi pag yun, unity, di ba sa music, pagka hindi harmony, pag hindi united yung instrument, anong nangyayari? Pag malakas yung gitara, di ba? Parang maingay, malakas yung drum. Pero pagka pantay-pantay lang, ang gandang pakinggan. Ganun pala sa kingdom of God. Kailangan walang pabida. Kumbaga, sa kingdom of God, kailangan tayo ay nagtutulungan para patuloy na mapalaganap ang salita ng ating Panginoon. At ang pinakahuli, mga kapatid, di ba sabi doon sa John 12 verse 32, kapag daw siya ay naitaas, anong sabi doon? Aakitin niya ang lahat ng tao.
palapit sa Panginoon. So kailangan pala ang makita sa atin ay si Kristo. Pwede bang tingnan niyo yung katabi niyo? Sabihin niyo, nakikita ko sa iyo si Kristo. Kasi pag si Lord pala ang nakikita, si Lord din ang magdadala. No? Siya rin ang maglalapit. Kaya sabi ni Saint Paul, doon sa 1 Corinthians 3:6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang nagpapalago ay ang ating Panginoong Jesucristo. Can we say amen? Kaya itong master seed, napakaliit na buto. Pero anong ginawa ng Panginoon? Minultiply niya. Mula sa maliit, lumawak ng lumawak hanggang umabot sa atin. Kaya ang sabi dito, huwag tayong hihinto. Huwag po tayong titigil na i-share ang salita ng Diyos, ibahagi ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao. Sapagkat ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ang lahat ay maligtas. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Thank Ali. you, Lord. Hallelujah. Yan. Mamaya may kanta. Meron kaming pinrepare. 3 years in the making. To summarize po, when sown on the ground, the smallest of seeds on earth, yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches, thus implying the ground to be the people of the earth. Ground to be the people of the earth. And the sower being none other than Jesus Christ himself. The gospel of kingdom of heaven, the mustard seed, is introduced, yung sown, introduced to the people to the people of earth. Yan, yung people of earth ay yung ground. The tiny size of the mustard seed implies the few numbers of preachers. Ito po nung umpisa pa lang, di ba? Si Jesus pa lang yung pinagmulan, iisa, 12 pa lang sila, 13. Kaya sinabing, nagsimula ito sa maliit. Kasi kung titignan natin ngayong panahon, parang hindi totoo kasi napakalawak na di ba? Pero yung kasing sinasalaysay ni Jesus ito, nagsisimula pa lamang sila. Yan. The tiny size of the mustard seed implies a few numbers of preachers. But when they, with the power of God, did their task to introduce to lost men to the loving and caring shelter of the Father, the word spread throughout the world and became larger than all other powers in the world. Becomes larger than all the garden plants. Yan ang ibig sabihin ng which is now the case. Yan, so, for our parting words, kaya po ginamit yung napakaliit na buto ng mustasa na example. Sa akin po, personally, ang naging meaning sa akin yun is, start with whatever you have. Start with whatever you have. Kung isa pa lang verse ang na-memorize mo, nalalaman mo, magsimula ka na doon. Huwag mo nang hintayin na ikaw ay maging bihasa pa, maka-attend pa ng marami. Although yun ang ating aim, pero magsimula na tayo. Kasi ang kapangyarihan naman ng salita ng Diyos ay effective ito. Basta marinig lang, ma-share lang natin si Jesus. Kaya yun, start from whatever you have. Saan ka nagsimula? Para itong ang lagi kong naalala yung sabi ni Mami na, kasi, Mami, sabi ko, kakaunti lang po ang mailalagay ko sa envelope. Kasi medyo kulang ako sa finances. Sabi niya sa akin, kung ano yung meron ka, doon ka magsimula. Meron ka, doon ka magsimula. At bahala si Lord na magpalago. So, ganun din po sa ating pag-share ng salita ng Diyos. Hindi kailangan actually yung example ni Brother Jeff na hindi kailangan sa prayer meeting, malalaking gathering. Sino man yung nakasalamuha mo,
Start from there. Start from there. At hindi po mahirap, ikukwento lang natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Kung meron man tayong ipagmamayabang, yung buhay na binago ng Diyos, yung kanyang gawa sa atin, ang ating may pagmamayabang. Kasi hindi kayo pwedeng magmalaki. Ay, oo. Yun ang isang napakalaking biyaya. Hindi ka pwedeng magmalaki. Kaya kakanta na tayo. Kakanta na kami. Yan. Pero bago tayo kumanta, closing prayer. Yes. So, Lord, salamat muli sa isang pagkakataon na kami ay makapagbahagi ng iyong banal na salita. Sa mga narinig po namin, Lord, ikaw ang magbigay ng kahulugan nito sa aming buhay. Buhayin mo po, Panginoon, magamit namin sa araw-araw na yung pamumuhay at ma-share din po namin sa mga taong makakasalamuhan namin, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-provide mo ng pangailangan ng bawat isa. Dalangin po namin, Lord, naabutin mo lahat po ng mga kapatid namin na nangangailangan. Dalangin din po namin ang aming mahal na pastor, Pastor Romy. Bigyan mo po siya ng kapayapaan sa kanyang kaisipan at kaligayahan sa kanyang puso, O Lord God. Lagi mo po siyang bibigyan ng kasiguraduhan na mahal mo siya, O Lord God. Salamat, Lord. At sa aming lahat po, kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa iyo sa patuloy na paggamit mo sa bawat isa sa amin. And we ask all this in the mighty name of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Lahat kami ay humahayo. Kaming lahat. Kaming lahat. Okay. Ulit. Take two. Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Ilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatihan. One more time. Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Ilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran ng magandang balita. Salita ng kaligtasan. Salita ng kaligtasan. Salita ng katotohanan. Salita ng kasaganaan. Kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sama-sama tayo! Sama-sama tayo! Sama-sama tayo! Sama-sama tayo! Maghahatid ng salita ni Kristo. Maghahatid ng salita ni Kristo. Maghahatid ng salita ni Kristo. Magandang umaga po mga kapatid. God bless po. Sumayin niyo po ang See you pagpapala ng tomorrow. Panginoon. Thank you, Lord. Awit ng pag-ibig. Amen. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the